Suportado ng mga ROTC cadets ng Lyceum of the East Aurora, Aurora State College of Technology, 307 Aurora Ready Reserve Infantry Battalion Philippine Army at 307 Community Defense Center ang Executive Order 70. Ayon kay 91st IB Commander Lieutenant Colonel Lito B. Recto Jr., ito ay sa pakipag-ugnayan sa National Intelligence Coordinating Agency Region 3 at 307 CDC na may layuning magbigay ng wastong impormasyon sa mga dumalo sa nasabing whole of nation approach tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Kailangan daw na lubos na maunawa ito para mas lalong makatulong sa isinasagawang diplomatikong hakbang para sa mga paaralan at komunidad tungo sa landas ng maayos at maunlad na bayan. Ayon kay NICA Assistant Regional Director for Counterintelligence Anthony Magdaraog, ito yung awareness campaign natin ng gobyerno laban po ito sa communist terrorist group para maiwasan na sila ay ma-recruit. Dahil kung hindi po natin ito gagawin, panigurado po, hindi po lilipat ang isang taon, baka po sila ay ma-recruit ng mga NPA. So yan po ang ginagawa natin dito ngayon. May mga grupo daw sila na nagsasagawa ito maging sa mga local government units. Tinalakay din ni Magdaraog ang anti-terrorism law na malaking tulong upang mawakasan ang digmaan. Hinikayat din ito na huwag iboto sa susunod na taon ang mga sangkot o sumusuporta sa communist terrorist group na katulad ng party list. Ayon naman kay 307 CDC Director Major Ron Michael Soriao, ang orientation sa ROTC cadets at service ay kailangan upang maitaas ang kamalayan ng mga ito sa Executive Order 70 o Whole of Nation Approach, gayon din ang kahalagahan ng Anti-Terrorism Act of 2020 para sa matagalang kapayapaan. Ibinahagi naman ni Kagari, isang NPA, ang kanyang malagim na karanasan sa mga teroristang grupo. Naloko daw siya at na-brainwash ng mga terorista. Masaya siya ngayon dahil nasa gobyerno na siya at namumuhay na mapayapa sa piling ng pamilya. Ipinaabot naman ni Ka-Joy, dating kasapi ng Kabataan Party List, na nahikayat siya ng mga organizers nito. Mag-ingat daw sa mga nagpapanggap na lingkod ng simbahan, huwag daw maniwala sa panilinlang at kasinungalingan ng mga NPA dahil may mga NPA daw na nagre-recruit sa mga tribo, paaralan, simbahan at maging sa ating gobyerno. Ako ang inyong naging tagapaghatid balita, Jason De Asis, para sa RTV News Desk.